Part 6. Maaga akong nagising para maligo. Hindi ko na ininde pa ang sakit sa pagitan ng hita. Tulog siya nang lumabas ako ng kwarto, kaya hindi ako sigurado kung gising na siya ngayon. Natagalan ako dahil sa iniisip. Walang magbabago sa mga kilos ko, iyon ang dapat. Pilit kong hindi pagsisihan ang mga nangyari, pero pilit kong kinakalimutan. Ang gagawin ko ngayon ay ang pagpapaalis sa kanya rito. After what happened last night, mas naging determinado na akong mapaalis siya rito. Patagal ng patagal mas lalong nagiging mali. If pushing him away will get me where I need to be, I'll do it. Hindi ako magpapadala sa pansamantalang nararamdaman ngayon. This feeling is just temporary. Pansamantala saka maglalaho. Pipiliin ko ngayon ang permanente, walang iba kundi ang kaligtasan ko. Tahimik ang buhay ko nung hindi pa siya dumadating. Pero nang pumunta siya rito ay nagkakagulo na sa paligid ko. I don't care if those are coincidences or not. Kung may mangyayari man ulit sa akin dito, I want him to be out of it. Sisiguraduhin kong hindi na siya ulit madadami. And for me to do that, I need to push him away from his land. Hindi magiging kawalan ng pag-alis niya dito, sigurado akong babalik din siya sa Manila matapos ang trabaho dito. Aalis din siya sa gubat kalaunan, kahit hindi ko papaalisan. Para mabawasan ang kamalian na nangyayari, mas mabuting pinapaaga na lang. Ang mga dapat gawin sa araw na ito ay naplano ko na. Lumabas ako ng banyo matapos makapagbihis. Hindi na ako nagulat nang makita siyang nakaupo sa upuan na nasa kusina. Mabilis ko siyang sinulyapan saka nakitang wala siyang pang-itaas na damit. Ang kanyang mata ay nasa akin na paglabas pa lang. Medyo magulo ang kanyang buhok na mapupungay pa ang mata, mukhang na-disturbo sa mahimbing na pagkakatulog. What do you want for breakfast? He asked calmly. Nilagpasan ko siya saka naglakad na patungo sa kwarto. Kailangan kong ayusin pati linisin ang kama. Ako na ang magluluto, sagot ko bago pa makapasok ng kwarto. Sumunod siya sa akin. Parang umatras ang plano kong maglilinis ng kwarto, ngayon na nandito siya. Iniiwasan kong maalala ang mga nangyari kagabi, dahil sigurado akong mahihiya na akong kausapin siya tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Saglit akong nalito sa dapat gagawin. Hindi ko yun pinahalata at saka kalmadong pinunasan ang buhok. Nilagpasan ko siya nang nagtungo ako palabas ng kwarto. Sinimulan kong magluto ng umagan. Pagkatapos nito saka ko siya kakausapin. Hindi ko na siya muling sinulyapan hanggang sa mapansin kong may damit na siya pang itaas. Inilapag ko ang mga naluto para makakain na. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang pagsunod ng tingin niya sa bawat galaw ko. Sobrang determinado ako sa plano na hindi na ako naapektuhan pa sa titig niya. Walang nagsalita nang magsimula ng kumain hanggang sa natapos. Tumayo ako pati niligpit ang pinagkainan. Nagpresente siyang maghuhugas ng plato pero hindi ko hinayaan. Mamaya ko nahuhugasan iyon para makapag-usap na kami. Tumikim ako saka nagtungo sa sala. He followed me immediately like he knew about we're going to do. Naupo siya sa tabi ko. Mag-usap tayo. He simply nodded. Okay. But before that, how are you feeling? Are you sore? He asked gently. Umiling ako, pilit hindi isipin ang tanong niya. Ayos lang ako. Kung papatagalan ko ang sasabihin, baka makalimutan ko na. Sinikop ko ang buhok saka tinignan siya. Nadatnan ko siyang nakatingin na sa akin. Umalis ka na, hindi mo na kailangang bumalik dito. Kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi, kalmadong sabi ko. His jaw clenched. Doon pa lang, alam ko nang tutol na siya sa sinasabi ko. I'll take responsibility for it. Hindi na kailangan. He smirked, annoyed and frustrated with me. Really? Umiwas ako ng tingin. Hindi naman ako mabubuntis. How can you be so sure? He asked, coldly. Muli ko siyang tinignan, determinado pa rin sa plano kahit na unti-unti nang naapektuhan sa reaksyon niya. Kung ganoon, kaya kung buhayin. Hindi kita guguluhin. Don't you fuck with me. I'm staying here whether you like it or not. Seryosong sabi niya. Kumunot ang noo ko, nakaramdam na ng kaunting frustration. Muli sana akong magsasalita nang may tumawag sa cellphone niya. Akala ko'y ibababa niya dahil nag-uusap kami. Pero nagulat ako nang sagutin niya ang tawag.
Hindi ako sigurado kung sinagot niya lang ba ang tawag para makaiwas sa akin o dahil sa importante. Sa ilang linggo niya dito, wala siyang sinagot na tawag. Hindi siya tumayo, nananatiling nasa tabi ko. Pinanood ko siyang kausapin ang nasa kabilang linya. Ang kalmado niyang pagkausap sa cellphone ay, ang nagpapatunay sa akin na sinagot niya nga lang ang tawag para iwasan ako. Kung patuloy siyang magiging ganyan, walang patutunguhan ang plano ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Nagpatuloy ako sa litanya nang natapos na ang pag-uusap. Tumayo siya saka nagtungo sa kwarto, sumunod ako habang nagsasalita. Babalik ka rin sa Manila, hindi ba? Hindi ka rin makakapunta ulit dito, sabi ko saka sinilip ang kanyang mukha. Mukhang wala akong kausap ngayon. He doesn't care all. Nakikinig lang siya pati hindi nagsasalita. Umalis ka na ngayon palang para naman mapaaga, sabi ko. Kunot noo niya akong nilingan. Do you really want to get rid of me, ha? Why? May ibang lalaki ka ba? Nagulat ako sa mabilis na pagliko ng pinag-uusapan. Ha? Wala akong lalaki. He licked his lip. Nag-iwas siya ng tingin. Kung ganoon, wala akong rason para umalis dito. Aalis ka rin naman ng Manila, hindi ba? Ganoon na rin iyon, mapapaaga lang ngayon. Hindi siya nagsalita saka binuksan ang aparador ng kwarto. Natigilan ako nang makita ang kanyang damit sa tabi ng mga damit ko, iilan din iyon na para bang dito na siya nakatira. Bakit ka may mga damit dito? Nagpapalit ako ng damit araw-araw. Kuminga ako ng malalim. Tama ang sagot niya pero hindi iyon ang gusto kong makuha. Patagal ng patagal, wala nang nagiging laman ang pinag-uusapan namin. Sinundan ko siya nang lumabas siya ng kwarto saka nagtungo sa banyo. Habang nasa loob siya, nagsasalita ako tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Hindi niya ako sinasagot kahit anong pagpapaliwanag ko. Natigil din ako ng mapagod. Mabilis akong tumangala nang lumabas siya ng banyo. Amoy ko agad ang sarili niyang bango. Siguradong may sarili na rin siyang shampoo sa banyo ko. Hindi ako makapaniwala. Lumapit siya sa akin, isinampay ang tuwalya sa balikat. Ang basa niyang buhok ay magulo sa kaiilan ang pagtulo ng tubig patungo sa leeg niya. Lumuhad siya sa harapan ko. His hands rested on my knees as he looked up me. I don't want to cause a fight with you. I'm sorry, mahinang sabi niya. Hindi ako nakasagot. Tumayo siya sa kaniyuko ako. Tiningala ko siya. Hindi ako nakagalaw nang dumampi ang kanyang labi sa labi ko. I need to do something in Manila. We'll talk when I'm back. Wala sa sarili akong tumango. Ilang sandali lang ay umalis na rin siya. Kahit pansamantala, mabuti na rin kaysa manatili siya rito. Sisiguraduhin kong sa pagbalik niya, tuluyan ko na siyang mapapaalis. Tinapos ko ang mga gawaing bahay. Hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari kagabi tuwing napapadaan sa kama. Ang kanyang bango ay nasa kama ko kaya napilitan akong labhan kahit malinis pa. Kung hindi ko lalaban, siguradong hindi rin ako makakatulog mamaya. Kinabukasan, napagplanuhan kong magpinta muli. Matapos ng mga nangyari sa akin noon sa tapat ng planta, natigil na ako sa pagpinta. May ideya ako na ipipinta kaya nakagawa ako ng isang painting. Maghahapon na plano ko nang pumasok ng bahay. Natigilan lang nang may mapansing naglalakad sa gilid ng bahay. Naglilibot ang lalaki na pabalik-balik dito sa kakinakausap ni Dave noon. Pumasok ako ng bahay, mayroon ng ideya kung bakit siya nandito. Sinabihan ko si Dave na magiging maayos ako, pero hindi ako makapaniwalang pinababantayan niya pa ako dito. Lumipas ang isang linggo saka hindi pa nakakabalik si Dave. Hindi ko pinansin ang pagkawala ng presensya niya, ibinalik ang buhay na mayroon ako noon. Tinahak ko ang daan papuntang lungsod. Madilim pa kaya binuksan ko ang flashlight na dala. Ang inutusan ni Dave sa akin na magbantay ay umuuwi kapag gabi, bumabalik kapag madaling araw na. Pinilisan ko ang lakad para hindi maabyutan. Hindi ko maisip na susunod siya sa akin papuntang lungsod para mabantayan lang ako. Payapa akong nakarating ng lungsod habang daladala ang dalawang painting. Inayos ko ang balabal na suot saka nagtungo sa shop ni Miss Elisa. Sandali akong naghintay bago siya dumating. Gulat siya nang makita ako. Kumusta ka na? Ilang araw kang hindi pumupunta sa shop. Maliit akong ngumiti. May nangyari lang po. Tinitigan niya ako bago tumango, hindi kumbinsido. Iginiya niya ako papasok ng shop kahit sinabi kong hindi rin ako magtatagal.
Kailangan ko pang bumili ng mga gamit sa pagpinta. Ang mga ipinadala ni Dave na mga pagkain sa gubat noon ay nandoon pa kaya hindi ko pa kailangan bumili. Sandali kaming nag-usap bago niya ako tuluyang pinayagan umalis. Dumiretso ako malapit sa may Tiangge para makabili ng acrylic paint. Humigpit ang hawak ko sa balabal nang makita ang grupo ng mga nagtitinda na nag-uusap sa tindahan na bibilhan ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Irerito ko pa naman sana sa anak ko. Tawa ng isang babae. Tahimik akong lumapit sa tindahan para makabili na. Mabilis naman lumapit ang may-ari sa akin habang nakikinig pa rin sa kapwa nagtitinda. Anong sayo? Isang set po ng acrylic sa 5 canvas. Kinuha niya ang sinabi ko habang patuloy pa rin ang pakikinig sa nag-uusap. Hindi ko na rin maiwasan ang makinig habang naghihintay. Huwag ka nang umasa. Tignan mo nga, sa taga Maynila, ikakasal ang senyor ito. Mas nakuha nila ang atensyon ko. Nananatili akong nakikinig. Imposibleng magpapakasal lang iyon ng mga taga dito, dugtong niya. Paano kung papakasalan lang kasi nga buntis? Singit ng isang nagtitinda. Matagal na raw yan nakaplano, saka maganda saka mayaman ang babae kaya masyadong imposible. Nakita kong kasama niya si Donya noong nakaraang linggo dyan sa hotel. Sigurado ka ba talaga dyan? Oo nga, iyon din ang sabi ng mga staff. Anna Chancellor raw ang pangalan. Apelyido pa lang, pang mayaman na, manghang sabi ng isa habang umiiling. Oo, mukhang piniling manatili sa hotel kaysa sa mansion. Wala akong ideya kung sinong senyor ito ang pinag-uusapan nilang ikakasal. Tinanggap ko ang inabot ng tindera sa akin. Kinuha ko ang wallet para makapagbayad. Akala ko mauunang makakasal si senyor ito Dave kasi nga panganay, kaso hindi pala. Natigilan ako sa kawala sa sariling nilangon ang tinderang nagsasalita. Dahan-dahan akong nanghina nang tuluyan nang nakumpirma. Inunahan pa ni senyor ito Dave ang kapatid, tawa ng isa. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makakabalik sa huwisyo kung hindi, ako tinawag ng tindera para sa bayad ng mga binili ko. Tulala ako habang hinihintay ang sukli hanggang sa makaalis na sa linya ng mga Tiangge. Tinahak ko na ang daan papasok ng gubat. Matapos ang una naming pagkikita, ilang linggo ang lumipas bago siya pumunta muli sa gubat para maligo sa ilog. Sa ilang linggo na iyon, siguro ay nasa Manila siya sa kakasama ang asawa. Ang masikip na bahagi ng dibdib ko ay hindi ko maipaliwanag. Ilang beses ko na itong nararamdaman pero bakit parang ang hirap ngayon? Maaari kong kalimutan ang mga nangyari sa pagitan namin sa gubat. Hindi yun importante dahil lahat ng iyon ay puro pagkakamali lang. My guilt will eventually kill me, noong I had intimate with someone who has a fiancé and a child. Ang mabagal na paglakad ko ay mas bumagal nang may mapagtanto. He's in Manila to take care of his wife. Baka sa kanya niya lang nalaman na buntis ang asawa, dahilan ng agarang pag-alis niya sa gubat. He should stay there. He needs to guard his small family. Natigil ako sa paglalakad dahil sa humawak sa magkabilang balikat ko. Tiningala ko siya at agad narinig ang mabibigat niyang paghinga. Are you okay? I thought you will get hurt again, nag-aalalang sabi niya. You must stay by her side and look after your child. I can handle myself here. Hey, he called me weakly. Tumango ako sa kapilit ng ngumiti. Kinagat ko ang labi, nang mabilis din naglaho ang ngiting iyon. Just by looking him now, I know he doesn't suit here. I will push you again. But this time, it's not for my safety. It's for your growing family. Gitling. Umalis din siya ng Gumabi. Pabalik-balik siya sa Manila sa mga sumunod na linggo kaya halos hindi na rin siya nakakapunta dito. Nanatili akong tahimik sa mga narinig ko tungkol sa fiancé niya. Nagkunwari ako na parang walang mali. Hihintayin kong siya ang lumayo sa akin dahil hindi ko alam kung paano ako makakalayo, lalo na't wala akong ibang mapupuntahan kundi ang hasyenda lang. Wala pa akong sapat ng loob na umalis saka harapin ang mga tao sa labas ng hasyenda. Ang pag-iisip ng kanilang sama ng loob ay nakakatakot sa akin. Halos hindi na siya pumupunta dito kaya mukhang nagtagumpay na rin ako sa pagpapaalis sa kanya. Ang palagi kong nakikita ay ang nagbabantay sa akin. Hindi niya ako kinakausap o nilalapitan kaya posibleng isa iyon sa mga utos ni Dave. Puro pagpipinta ang pinagkakaabalahan ko habang wala siya. Pinigilan ko ang sarili ko para maiwasan ang pag-iisip tungkol sa kanya.
Sigurado akong nasa tamang kinalalagyan siya kaya hindi ko na dapat pag-isipan pa. Ilang linggo ang dumaan pero wala siyang nabanggit tungkol sa pagpapakasal niya. Ilang beses ko siyang nakausap pero wala siyang nasabi. Umaasta siya na parang walang mali. Sa sumunod na linggo, mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Senyorito Daniel sa mansyon. Kasunod noon ay ang selebrasyon ng kaarawan ni Donya. Abala ang mga tao sa lungsod sa paghahanda ng mga ireregalo kahit na imposibleng makapunta. Ang tanging makakapasok sa mansyon ay ang naninirahan sa hasyenda. Maliban na lang kung personal kang inimbitahan ng mga Andres. Ilang taon na akong nasa hasyenda pero hindi ko pa kailanman nakikita ang mansyon, kahit noong buhay pa sila papa. Nasa dulo pa iyon, wala naman akong rason para pumunta kaya hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Kahit kuryoso sa itsura, hindi ako kailanman nagpadala. Pababa na ang araw nang pumunta si Dave sa bahay, hindi na ako nagulat na nandito siya, kakarating lang galing Manila, lalo na't kaarawan ng Donya ngayon, imposibleng hindi siya uuwi. Siguradong nandoon din ang asawa niya. Pamilya sila kung tutuusin. Gusto mo bang pumunta? Umiling ako. Natahimik siya saka pinanood akong umupo sa sofa sa sala. Hindi pumasok sa isip ko na dumalo roon. Hindi lang dahil sa nandoon ang asawa niya kundi pati na rin sa mga taong makakakilala sa akin. Tapos na ang trabaho ko pagkatapos ng party, aniya. Nilangon ko siya nang maupo siya sa tabi ko. Anong ibig mong sabihin? Si kuya na ang maghahandle ng business. Nagawa ko na ang parte ko, pagkakataon na niya ngayon. Tumango ako. Nakabalik na nga ang kapatid niya. Ang huling dinig ko noon sa lungsod ay may hinahanap daw. Babalik ka na ba ng Manila? Kalmadong tanong ko. Bago niya pa masagot ang tanong ko, may tumawag na sa cellphone niya. Nag-iwas ako ng tingin nang tignan niya ako bago sinagot ang tawag. Yes, I'll be there in a minute. Agad niya na ibinaba ang tawag. Napatingin ako sa kanya nang tumayo siya. He slid his phone on his pocket as he looked down on me. I need to go. Tumango ako saka tumayo. Hindi ako nakagalaw nang lumapit siya saka hinalikan ako sa noo. After the party, I'm staying with you, aniya bago tuluyang umalis. Hindi ko may proseso ng maayos ang kanyang sinabi. Mananatili siya sa akin pagkatapos ng party. Paano ang pamilya niya? Naguguluhan na ako. Wala ako sa sarili hanggang sa naghapunan ako mag-isa. Naghugas ako ng katawan saka naupo sa sala. Hindi ako sigurado kung pupunta siya dito pagkatapos ng party. Hindi ko nakuha ang ibig niyang sabihin sa huling sinabi bago umalis. Pero kahit ganoon, wala sa sarili akong naghintay para masabi ang gustong sabihin. I'll wait for him to clarify things. Hindi lang sa pagitan namin kundi kasama na ang pagpapakasal niya. Tahimik ako sa bagay na iyon sa mga nakaraang linggo, pero bubuksan ko na ang usaping iyon. Tuluyan ko siyang papaalisin sa pamamagitan ng mga rason na iyon. Ang gulo na ng sitwasyon, hindi ako makakatulog kung hindi namin iyon mapag-uusapan. Tiningal ako ang wall clock at nakita kong 8:00 na. Sigurado akong mamaya pa iyon matatapos ang party. Sinikop ko ang buhok saka tumayo para magtungo muna sa kwarto. Hindi lang natuloy dahil sa kumakatok. Muli akong napatingin sa orasan para tingnan kung tama ba ang pagkakabasa sa oras. Masyado pang maaga ngayon para makabalik siya galing sa party. Nagtungo ako sa pintuan saka maingat na binuksan. Maaga pa nga, nabitin ang sasabihin ko nang makitang hindi iyon si Dave. Pumungad sa akin ang isang may katandaan na lalaki. Sino po sila? Hindi ako sigurado kung naninirahan ba siya dito sa hasyenda. Hindi ko pa siya kailanman nakita dito. Tahimik kong tinignan ang kanyang likuran, hinahanap ang lalaking nagbabantay sa akin. Huli ko nang naiproseso na umuwi iyon kapag gabi. Bumalik ang tingin ko nang bigla siyang nagsalita. Ikaw ba ang ampon ni Manolo? Pilit kong maging kalmado. Hindi ko siya kilala saka wala akong maalala na nagtagpo kami noon. Wala pong ampon si Manolo. Anak niya po ako, mahinang sagot ko. Nanliit ang kanyang mata saka pinasadahan ako ng tingin. Kalaunan ay dahan-dahan siyang umiling. Hindi ako maaaring magkamali. Kasama niya ako nang kunin kanya, mahinang sabi niya. Kahit sa takot sa kakaba ko, nagawa ko pa rin siyang tanungin sa ibig niyang sabihin. Anong ibig niyo pong sabihin? Muli niya akong pinasadahan ng tingin at tinitigan ang mukha ko. Ikaw nga iyon. Kamukhang kamukha mo ang mga Araneta.
Hindi siya makapaniwalang natawa habang natigilan naman ako sa kanyang sinabi. Oliveros ang apelyido ko saka wala akong kilalang Araneta. Kung anuman ang sinasabi niya ay wala akong alam. Napansin niya ang pagtahimik ko. Ngumisi siya sa kasamando sa tabi ng pintuan. Humigpit ang hawak ko sa doorknob. Ninakaw ka lang ni Manolo sa totoo mong magulang. Hindi mo ba alam iyon? Natatawa niyang sabi. Hindi ako nakapagsalita. Ayokong maniwala sa kanya dahil hindi ko siya kilala. Pero unti-unting nag-sink in ang traito ni Mama sa akin dati. There must be a reason why she's acting like that. Posibleng ang dahilan ay ang sinasabi ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Kasama ako sa grupo na nakulong noong namatay si Manolo, nangako siyang hindi niya ako idadawat sa mga pulis. Pero tignan mo ang nangyari. Natigilan ako. 20 taon ang pagkakakulong ng grupong nadakip noong namatay si Papa. Sigurado ako doon. Hindi pa nakakalahati sa 20 taon simula nang namatay si Papa. Kaya bakit siya nandito kung nakulong siya kasama ang grupo? Bakit ka nakalabas? Ngumisi siya. Tumindig ang balahibo ko nang maramdaman ang pag-iba ng ngisi niya, mukhang nairita sa tanong ko. Matindi ang naging paghihirap ko sa kulungan. Ayaw mo ba akong makatakas? Hindi sa ganoon. Lumapad ang ngisi niya. Ang nangyari noon sa tapat ng planta ay bumalik sa alaala ko dahil sa ngisi niya. He reminded me of the man who choked me. Kung mauulit ang pangyayaring iyon, tiyak na mababaliw na ako. Nawala ang asawa at anak ko dahil sa pagkakakulong, nasira ang buhay ko, alam mo ba iyon? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Lalo na nang unti-unti siyang humakbang palapit sa akin. Ang mabilis na tahip ng puso ko ay tila senyales na muling mangyayari ang kinatatakutan ko. Gusto kong magmakaawa nang ilabas niya galing sa likuran ng isang baril. Tinignan ko siya. Malapad ang kanyang ngiti, tila sa puntong ito ay makakabawi na. Sinira ni Manolo ang buhay ko. Pero dahil wala na siya, ikaw ang sisirain ko. Mabilis akong napaatras sa kamuntik pang matamba nang mabangga sa lamesa sa kusina. Kahit halos manghina na ako sa takot, pinanatili ko ang tamang pag-iisip. Nilagyan niya ng bala ang hawak na baril. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para makalabas gamit ang pintuan na nasa kusina. Rinig ko ang pagmamadali niyang ilagay ang bala. Punyeta! Sinalubong ako ng dilim saka dinig ko ang tahimik na pag-agos ng ilog. Sa matinding takot, hindi ko na inabalang maglagay ng tsinelas sa paa. Tinahak ko ang mabatong daan sa gilid ng ilog. Kung dito ako dadaan, siguradong mahihirapan siya sa pagsunod sa akin. Ramdam ko ang matatalas na bato na sumusugat sa bawat paghakbang ko. Hindi ko na pinansin iyon. Mas bumilis ang takbo ko ng paglingon ay nakita siyang nakasunod na sa akin. Kung mabilis ang pagtakbo ko, tiyak na mas mabilis ang kanya dahil sa suot niyang tsinelas. Ngayon ko lang napagtanto ang maling desisyon na dumaan dito. Bilasan mo pa ang pagtakbo. Nang inag ang katawan ko sa takot dahil sa sigaw niya. Muli ko siyang nilingon, nakitang malapit niya na akong maabyutan. Napagdesisyonan kong lumiko sa katahakin na ang hindi mabatong daan. Bilasan mo ang pagtakbo dahil kapag naabutan kita, hindi niya tinuloy ang sinabi. Umalangaw-ngaw ang malakas niyang tawa sa tahimik na gubat. Ang luha ko ay nagsimula ng bumuhos. Panay ang lingon ko para tignan ang distansya naming dalawa. May malaki ng pagitan sa amin pero mabilis pa rin ang takbo niya patungo sa akin. Mas binilisan ko ang takbo, napaigtad nang marinig ang isang putok ng baril. Tumama iyon sa puno na nasa harapan ko. Nanlaki ang mata ko sa kamuntik pa matamba dahil sa gulat. Tumakbo ka pa. Bawat sigaw niya ay ang nagbibigay kilabot sa akin. Dahil alam kong kapag hindi ko nagawa ang isinisigaw niya, tiyak na mamamatay ako. Sa bawat pagtakbo nakasalalay ang buhay ko. Sa malabo na tingin, pilit kong ibinuka ang mata para makita ang bawat puno na madadaanan. Gusto kong magtago pero dahil sa flashlight na bitbit niya, tiyak hindi ako makakaligtas. Nilangon ko muli ang nasa likuran nakitang nakasunod pa rin siya sa akin. Ang mukha niyang nakangisi habang hinahabol ako ay ang dahilan ng matindi kong pag-iyak sa takot. Nilangon ko ang gilid sa kaagad nakita ang normal na daan. Walang mga sasakyan na dumadaan dahil sa selebrasyon na nasa mansyon. Tiyak lahat ng tao ay naruroon. Walang pagdadalawang isip na ginamit ko ang daan na iyon. Naging diretso ang pagtakbo ko kasabay ng biglaang pagbuhos ng ulan. Mas lalong nanginig ang kalamnan ko.
Nadaanan ko na ang tahimik sa kamaliwanag na planta na walang katao-tao. Mas bumilis ang takbo ko dahil tiyak akong nakasunod pa rin siya. Hahabulin niya ako saka hindi siya titigil hanggang sa hindi niya ako napapatay. Sumalubong ang malakas na hangin na mas lalong nagpang-inag sa akin. Ramdam ko ang hapdi ng talampakan na unti-unting panghihina ng katawan. Nakita ko sa kalayuan ng isang sasakyan na makakasalubong ko. Hamarang iyon sa dadaanan ko kasabay ng paglabas ng driver. Natigilan ako sa nanginag ang katawan sa matinding takot na baka kasabwat rin ito ng lalaking humahabol sa akin. Hinawakan niya ang braso ko saka pilit dinala palapit sa kanya. Dahil sa matinding takot, napasigaw ako. "Pit, iwan mo ako." Marahas ko siyang tinulak dahilan ng pagkatumba niya. Nilangon ko ang likuran pero wala na akong halos makita dahil sa panlalabo ng mata. "Miss Charlene." Patuloy ako sa pagtakbo kahit halos wala nang makita. Kailangan kong tumakbo para hindi niya ako maabyutan. Nabingi ako sa iba't ibang boses na naririnig ko. Mga boses iyon ng mga iba't ibang taong nanakit sa akin. Mas lalo akong napaiyak sa takot. Hinahabol nila ako. Hindi siya nag-iisa kundi madami sila. Ang madilim na daan ay hindi ko na inalintana saka nagpatuloy lang sa pagtakbo. Nakarating ako sa bungad ng hasyenda saka nakita ko na ang tahimik na lungsod. Gusto kong humingi ng tulong pero wala akong taong nakikita. Maaga pa pero wala ng tao. Nilinggan ko ang madilim na likuran dahilan ng muling pagtakbo ko. Dinala ako ng mga paa patungo sa shop. Mas lalong bumuhos ang ulan kasabay ng pagbuhos ng luha ko nang makita si Miss Elisa nakakasakay lang sa sariling sasakyan. Tinakbo ko ang malaking distansya. Mabilis akong tumawid sa kalakas loob na hinarangan, ang sasakyan kasabay ng pag-andar, muntik na akong matamba pero hindi ko iyon inalintana. Nagtungo ako sa pintuan na pinasukan niya kasabay ng paglabas niya ng sasakyan. "Miss Elisa." Nangatal ang boses ko sa magkahalong lamig sa katakot. "Charlene." Diyos ko. Hindi siya makapaniwala nang makita ang sitwasyon ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya saka agad nagmakaawa. "Iligtas niyo po ako. Anong nangyari sa'yo?" Umiling ako sa kanilangon ang likuran. May humahabol sa akin. Papatayin niya ako. Tinignan niya ang likuran ko. "Charlene, walang humahabol sa'yo." Paulit-ulit akong umiling. Nakasunod siya saka malapit niya na akong maabyutin. Gusto kong isumbong lahat pero sa takot ay hindi na ako makapagsalita ng maayos. "Isama niyo po ako. Parang awa niyo na." Dito siya kung saan ako hahawakan saka parehas na kaming basa sa ulan.